sana'y huwag mo na itong kalpasin at subukang lutasin sa mga sinabi mo na iba na dapat sa akin. Tunay Hello mga farmlat, nandito po tayo ngayon sa Kapaluhan. Yan, Calauag, Quezon. Yan, kung saan na meron po kaming tripping. Ayan, yung buyer po natin from Manila. Doon nagbubuko po sila. Ayan, so ito na po yung road right of way na 6 meters. Ayan, so bali nag-commute lang po sila. And then nag-meet po kami sa Jollibee Calauag. Eh ayaw daw po nilang magsakay sa motor kasi mainit. So nag-rent na lang kami. Nag-ano na lang po ng jeep na masasakyan papunta dito. So pasok po sa property yung jeep. Ayan, dahil kakilala ko naman po, kaibigan ko po yan, may-ari ng jeep. Ayan. Nirentahan na lang namin ng halaga 1,000. Barat. So pag nagkabilihan naman, babalatuhan ko na lang din naman sila. Ayan. So napaka-presko po dito. Ayan, mahangin. Ayan, sa mga naghahanap po ng retirement plan, bali wala po sa road na to papunta sa main road, bali 3 kilometers drive, nandun na tayo sa dagat ng Kapaluhan. At yun mga ka-farmlat, isasama natin yung buyer natin mamaya sa tabing dagat para makita po nila kung ano bang meron sa Kapaluhan, bakit may mga nag-a-avail dito sa vlog 56. Ayan. So kung gusto nyong mas malaman, maunawaan, or mabusisi lahat ng detalye nitong vlog 56, yan, may mga upload po ako, panoorin nyo na lang. So sa ngayon, itong i-upload ko ay tripping. Yan. Yan pong mga mga muhon po yan. So ito na po yung mga nasold area. Doon, pupunta po kami doon mamaya. So ito po, itong napakagandang pwesto nito, 4,000 square meter. Yan. Flatland na Carabao grass. Ewan ko kay ma'am, ito yung gagawing model farm eh. Pero baka ibenta niya na rin. Nabibisi siya doon, tatanim silang pakwan. Ay, nandito po sila, nagbubuko po kami. Yan, mamaya pupunta na tayo doon sa mga available pa. Laging on the go naman yung taga-kuha natin ng buko dito, yung caretaker po ng seller. Ayan. So ayan, punta na po tayo. Ito po ang lot 5. Yan. So itong lot 6, ito po na po yung sakop ng lot 6. Mula dyan hanggang dun po. Yan. Mula dito, yan, papunta dun, pahaba. So sakop niya po yung kawayan, langka, tsaka ito ay yung pang-asim ata yan, kulong-kulong. Tapos may nyug na mabababa. May nasakop naman na isang nyug dun sa likod. Lot 6. Po, sakop. Ayan o. Iba na po yan. Lot 7 na yan. So yung lot 7, yan, sakop yung mangga. Mula dyan hanggang dun. Aha. Ito, manggang kalabaw to. So, katapat niya ay lot 7. Ito. Bali, tingnan ko lang po. 7 po yung may mangga. Ito na yung 8. Plain pa. Lot 9, ito yung lot 9. Yan, hanggang dito yung lot 9. So yung lot 10, ito po. Itong lot 10 may tanim na pakwan ngayon. So may pakwanan po dito. Ang ganda na no. Yan. So tinaniman na muna ni ma'am ng pakwan, wala pa namang nag-a-avail. Itong lot 10. Ito po yung lot 11.
Yan, at lot 12. So, saan nga ba yan? So, ito po siya. Inis na. Ha? Dito, melon ang tinatanim. Ayos ah. So ito po, habang wala pang nag-a-avail din ito. Ito naka-reserve na. So ito pong lot 14, yung pwesto natin. Mula dyan sa mga na yan hanggang dito. Yan, may tanim pong melon. Yan. Ito naman pong lot 13. Yan, tinamnan ngayon ng pakwan. 13. Tapos lot 12. Yan, plain siya, malinis. Then lot 11. Yan, ito naman po yung lot 14, 15. So, answer 16, 17, 18 yung makikita mo may mga tanim na nyug. Mga nyug po yan. Tapos yun, ito yung malaking pakwanan. Truck ang mga nakuha dyan. Ayan po yung buyer natin na naka-white. Ayan, OFW po, kakauwi pa lang. Ayan, diretso po dito. So, galing po kami sa lot 19. So, yan po yung nagustuhan ng buyer natin. Yung may manggang kalabaw na yan na malaki. Ayan. Tapos, yun. Pabalik na kami. Ayan, tumitingin ng buyer natin ng bangka dito sa tabing dagat. Ayan, nagpunta kami dito. Para kung sakaling dito na siya naninirahan, dito na siya nag-retired. So, ayun, yung panglibang niya. Ayan. So, para may idea na siya kung magkano presyo ng mga bangka dito. So, ito po, dapat talaga pag na-tripping dun sa subdivided, dapat napasyon po dito. Kasi hindi nyo po ma-appreciate yung pagdayo nyo para bumili ng maliit na farm. Para dayuin lang yung Calauag, Quezon. So, ang purpose lang ng mini farm lot para doon sa mga buyer natin na can afford maka-avail dito ng mga tabing dagat na sobrang mamahal. Search po natin Calauag, Quezon para ma-idea po kayo sa location ng property. So, ayan mga ka-farm lot, bali, ito po ang Calauag. Yung property po na for sale na mini farm lot ay nandito po sa bandang gitna ng Calauag. Ano po? Andito po siya banda. Yan. Ayan po. Eto na siya mismo. Ayan. Ito na po yung may bahay kung saan kami nagbuko. So, andito yung property. So, yung dagat mga ka-farm lot, kung lalakarin galing dito, papunta dito sa dagat, nasa 2 kilometers yan. Kung magdadrive naman, mula po dito, exit po kayo dito sa main road. Ayan. Dadaan po kayo dito sa kalsada. Ayan. Nasa 3 kilometers drive po. Na po. Kung gusto nyo yung buhanginan talaga, walang kabato-bato, dito po. Ayan. Walang kabato-bato po ang buhangin dyan, yung nakita nyo sa video. And kung gusto nyo mag-avail ng tabing dagat dyan, ang kada 1,000 square meter po ng lote sa tabing dagat dyan, ay halos nasa 3 milyon na po ang halaga. Na po. And dito naman yung portion ng dagat na may mga bato-bato. Ayan. So kung gusto nyo naman ilog, dito po kayo pupunta. Ito po ang ilog. Kung gusto nyo manghuli ng mga alimango, yan, dito po sa area na to. And ayun mga ka-farm lot, ang Kapaluhan may sariling elementary at high school. Ito po yung elementary and high school. And kung ayaw nyo naman sa Kapaluhan, dito po sa katabing barangay, sa barangay Tabansak, may school din po dyan. Ano po? So, ano pa ba? So, yun mga ka-farm lot, bali yun nga, ang property na for sale natin, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, malapit po siya sa gitna ng buong Calauag. Kaya lang, ang town proper po ng Calauag, Quezon ay nasa dulo. Ayan. Yan po ang town proper ng Calauag. Kaya, yung highway po, yan, kung makikita nyo po, yung highway, ito po yung highway. Add point natin. Yan. Ito po yung highway, ito po yung town proper.
Ito yung highway. So, magdadrive pa po tayo pag nasa Calawag na kayo. Babaybayin natin tong national highway na to hanggang dito po sa Our Lady of Lourdes Fatima Church. So, pag nandyan na po tayo sa simbahan na yan, tabing highway po yan, meron pong ecotourism road papasok papunta sa Triport pa ng Calawag, Quezon. Napakahaba po niyan. Napakalaki po ng Calawag, Quezon. 80 barangay po ito. Pero yung property nandito po banda. So, sa motor po, pag nag-drive tayo dyan, nasa 30 minutes drive bago ka makarating dun sa property. Bakit 30 minutes drive? Kasi nasa 15 kilometers po yan na drive. May cemented, may rough road, kaya medyo mabagal. So, kung 4 wheels po ang dala nyo, siguro mga 50 minutes drive more or less. Depende po kung gaano kayo kabilis, kung gaano kababa o kataas yung sasakyan nyo. Sa property, pasok ang van, pasok ang sedan. Yun nga lang, syempre, dahil may mga rough road area, mas mabagal lang kung mas mababa yung sasakyan yung dadalhin nyo. Pero, ang kagandahan naman po, dahil since ecotourism road po yan, lahat ng dadaanan natin, talaga pong ini-improve yan, inuutay-utay masemento ng masemento. Inuuna lang po yung mga madulo. So, ayan mga ka-farmland, kung may katanungan po kayo, just message lang po sa ating WhatsApp and Viber, sa ating Facebook account. And ayun mga ka-farmland, hanggang dito lang yung ating video. Ang good thing po sa Kapaluhan, sa bayan po sa barangay po mismo ng Kapaluhan, yung ating governor ng Quezon, so may property po dito. Yung ating mayor ng Calawag, may property din dito. Si Marcelito Pumoy, nakabili dito. Si Vice Ganda at si Constantino, may property po dito. So, dyan din ang papasok sa daan na yan. So, ayun mga ka-farmland, maraming salamat po sa panonood. And galing Manila, ito po yung mga dadaanan nyo pag going to Calawag po kayo. Dadaan po. Ang Calawag Quezon po ay dinadaanan to lang lahat ng going to Bicol, going to Bisaya. Dahil main road po ang Calawag Quezon. Dadaan po kayo ng Lopez, Gumaca. Yan, hanapin natin dito. Lopez, Gumaca. Yan, ito po yung dadaanan. Lopez, Gumaca. Yan. Lucena. Yan. So yan mga ka-farmland, maraming salamat po.